kwento ng paglalakbay sa pampublikong transportasyon. May nakakatuwa, may nakakainis, at may iba na sadyang hindi mo nagugustuhing maranasan pang muli. Pero paano kung ang biyahe mo isang gabi ay hindi lang basta ordinaryong pagsakay sa tren, kundi isang tagpong magdadala sa iyo sa pagitan ng buhay at kamatayan? Si Jake, isang call center agent, ay pagod na pagod mula sa overtime shift niya. Dahil malayo ang inuuwian, ang huling tren na lamang ang tanging pag-asa niyang makauwi ng mabilis. Habang nakaupo siya sa isang bakanting upuan malapit sa dulo ng bagon, napansin niyang kakaunti na lang ang mga pasahero. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakayuko at natutulog, at ang isa naman ay isang dalagang abala sa cellphone niya. Nakatitig lang si Jake sa salamin ng tren habang unti-unting tinatangay ng antok. Pero sa kanyang pagtitig, may isang bagay siyang napansin na agad nagpawala ng kanyang pagod. Sa simula, parang anino lang ito, ngunit unti-unting lumilinaw. Isang babae, maputla, duguan at walang mukha. Napasinghap si Jake at agad na lumingon sa kanyang tabi. Ngunit wala namang nakaupo roon. Bumalik ang tingin niya sa salamin at naroon pa rin ito. Mas malinaw, mas malapit. Tila nakatingin sa kanya kahit wala itong mga mata. Pinilit ni Jake na huwag magpanik. Sinubukan niyang ilihis ang tingin. Pinapakalma ang sarili. Guni-guni lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang tabi. At ang bahagyang paggalaw ng upuang dapat ay walang nakaupo. Sa sulok ng kanyang paningin, may naaninag siyang maputlang kamay na nakalawit sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang gumalaw palayo, ngunit naramdaman niyang parang may malamig na daliri na dumaan sa kanyang braso. Sumulyap siya muli sa salamin at doon na siya tuluyang nanlumo sa takot. Ang babae ay hindi na nakaupo. Ito ay nakatayo na mismo sa kanyang likuran. Sumikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila natuyo ang kanyang lalamunan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumilang sa isip. 1, 2, 3. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakatayo na ang matandang lalaking natutulog kanina. Nakatitig ito sa kanya. Hindi kayang itago ang takot sa mukha nito. Nakikita mo rin siya, ano? Tanong ng matanda. Dapat ka nang bumaba sa susunod na istasyon bago pa mahuli ang lahat. Hindi na nagdalawang isip si Jake. Sa sandaling bumukas ang pinto sa susunod na istasyon, mabilis siyang lumabas ng tren. Ngunit bago siya tuluyang makatakbo palayo, saglit siyang lumingon pabalik at nakita niya ang babae. Nakatayo mismo sa pinto ng tren, nakaharap sa kanya. Sa pagkakataong iyon, narinig niya ang isang mahina at basag na tinig. "Huwag mo akong iwan." Habang hinahabol ang kanyang hininga sa platform, isang maintenance staff ang lumapit sa kanya. "Mukhang takot na takot ka, iho," sabi nito. "Baka nakita mo na siya?" Napalunok si Jake. "Sino?" tanong niya. "Yung babaeng walang mukha," sagot ng staff. "Taon-taon may nakakaranas niyan." Sabi ng iba, isang estudyante daw siya na naipit sa pintuan ng tren. Ilang taon na ang nakakalipas. Hindi na siya nakalabas at nasagasaan siya ng umandarang tren. Simula noon, nagpapakita na siya sa mga huling pasahero ng gabi. Mula noon, hindi na muling sumakay si Jake sa huling biyahe ng LRT. Hindi niya rin iyon kinuwento sa kanyang mga kaibigan. Dahil baka sabihin nilang nababaliw lang siya. Ngunit sa tuwing makakakita siya ng refleksyon sa salamin, sa tren, sa elevator, o kahit sa bintana, hindi niya mapigilang kabahan. Dahil paano kung isang araw, makita niya uli ang babaeng iyon, nakatayo mismo sa likuran niya.